May kakaiba at unforgettable na dating ang mga taong soft-spoken. Hindi yung may ingay, hindi yung laging gustong nasa gitna ng usapan, hindi yung laging nangangailangan ng atensyon, validation o ingay sa paligid nila. Ang tinutukoy ko ay yung mga tahimik, yung mahinahon magsalita, yung hindi sumisingit sa usapan, yung nakaupo lang, nagmamasid sa lahat, at kahit papano ay naiintindihan ang buong sitwasyon nang hindi gaanong nagsasalita. Yung mga taong kakabahan ka sa isang kakaiba pero kaakit-akit na paraan dahil hindi mo sila lubusang mabasa. At kapag nagsalita na sila, lahat nakikinig. Ang kombinasyong yon, yung mahina ang boses pero matalas ang isip, ay isa sa pinakamakapangyarihang personalidad na maaaring taglayin ng isang tao. Dahil ang pagiging maingay ay nakaka-impress, pero ang tahimik na katalinuhan ay nakaka-intimidate. May kakaibang mapanganib na dating sa taong hindi kailangang patunayan kung gaano sila katalino, lalo na sa mga introvert. Ang mga introvert ay may emosyonal na lalim na madalas hindi na pag-uusapan. Mukha silang kalmado sa labas pero parang may buong universe sa loob ng isip nila. At dahil sa misteryong yon, mas lalo silang nagiging kaakit-akit. Nagiging curious ang mga tao, nahihila papalapit, nai-intimidate ng kaunti, pero tuluyang naaakit. Dahil kapag tahimik ang isang tao, ang isip mo ang bumubuo ng mga puwang, at kadalasan, mas lalo silang nagiging makapangyarihan sa ating imahinasyon. Ang pinakamaingay sa isang silid ay hindi laging pinakamatalino. Lumaki tayo sa mundong nagbibigay gantimpala sa pagiging maingay. Ang nakakatawa ang napapansin, ang maingay ang napapansin, ang sobrang kumpiyansang magsalita ang tinatawag na leader. Samantalang ang mga tahimik ay madalas minamaliit. Iniisip ng iba na sila ay mahiyain, mahina, hindi marunong makisama o boring. Hanggang sa biglang magsalita yung tahimik na tao at isang pangungusap lang pero kaya nang magpabago sa buong usapan. Alam mo yung sandaling yon. Lahat nag-uusap, nagkakagulo, pilit magbukang matalino, tapos biglang magsasalita yung tahimik at biglang tatahimik ang lahat. Dahil sa isang mahinahon na pangungusap, naibuod nila ang lahat ng perpekto. Ganyan ang mga introvert. Hindi sila nagsasalita para lang punuin ang katahimikan. Nagsasalita sila kapag may tunay silang sasabihin. Kaya mas mabigat ang epekto ng kanilang mga salita. Ang maingay na mga tao ay kumukuha ng atensyon, pero ang mga tahimik at matalinong tao ang kumokontrol sa tensyon. At ang tensyon ay makapangyarihan, lalo na sa emosyon. Ang pagiging soft-spoken ay hindi nangangahulugang mahina ang isip. Dito madalas nagkakamali ang mga tao. Ang mahinahong boses ay hindi katumbas ng mahinang utak. Dahil sa katunayan, marami sa mga pinakamatatalinong tao ay tahimik magsalita. Hindi nila kailangang sumigaw para mapatunayan ang sarili nila. Yan ang tunay na kumpiyansa. Kahit sino pwedeng magkunwaring dominante, kahit sino pwedeng magpanggap online, kahit sino pwedeng sumigaw ng opinyon. Pero ang manatiling kalmado habang alam mong kaya mong lamangan ng iba sa isip kung gugustuhin mo, ibang level yon. Ang mga tahimik na matatalinong tao ay madalas may mataas na emotional control at nakakatakot ang emotional control. Dahil karamihan sa mga tao ay impulsive, sumasabog kapag galit, nagkakwento agad kapag emosyonal, nababahala kapag hindi komportable. Pero ang mga introvert, lalo na yung mga emotionally intelligent, pinoproseso muna nila sa loob. Kaya bago sila magsalita, napag-isipan na nila ito mula sa maraming anggulo. Kaya ang pakikipagtalo sa isang tahimik na tao ay parang delikado. Kasi hindi sila sumisigaw, naghihintay sila, nag-oobserba, tapos isang eksaktong pangungusap lang ang bibitawan nila na tumatama sa pinakasensitibong bahagi. At ginagawa nila ito ng kalmado. Mas nagiging mabigat yon dahil sa katahimikan. Dahil ang galit ay predictable, pero ang kalmadong talino ay hindi. Ang kaakit-akit na lalim ng emosyon.
Ang mga introvert ay madalas may emosyonal na lalim na hindi agad nakikita. Hindi sila laging dramatic, hindi laging expressive, pero malalim. Ang emosyon nila ay parang nasa ilalim ng tubig, hindi nakikita sa ibabaw. Kaya ang relasyon sa kanila ay maaaring maging napakatindi. Kapag nagtiwala sila, hindi lang sila kalahati magmahal. Nagbibigay sila ng pansin, naaalala nila ang mga bagay, pinag-iisipan nila ang lahat, at sobrang nagmamalasakit sila. Dahil sanay silang nasa sarili nilang isip, mas naiintindihan nila ang emosyon sa mas malalim na paraan. Napapansin nila ang mga kontradiksyon, ang mga mixed signals, at yung pagitan ng mga sinasabi ng tao at ng totoong nararamdaman nito. Nakakaakit yon, lalo na sa panahong maraming interaksyon ang mababaw. Ang taong malalim mag-isip ay kapansin-pansin. Ramdam mo kapag may taong talagang nakikinig at hindi lang naghihintay ng pagkakataong sumagot. Ramdam mo kapag totoo ang atensyon. Ramdam mo kapag naiintindihan ang katahimikan. Mahalaga yon. Karamihan sa mga tao ay hindi komportable sa katahimikan. Ang mga introvert, komportable sila. At may kakaibang intimacy sa taong hindi kailangang laging may ingay para makipag-ugnayan. Walang performance, walang pilit na energy, walang pagpapanggap. Presensya lang. Tunay na presensya. At dahil dito, ang kalmadong lalim ng mga introvert ay nagmumukhang emosyonal na mapanganib. Dahil nakakabuo sila ng koneksyon kahit hindi nila sinasadya. Ang mga introvert ay nakakapukaw ng curiosity. Ang curiosity ay isa sa pinakamalakas na anyo ng attraction at natural itong nalilikha ng mga introvert. Isipin mo, kapag ang isang tao ay laging naglalabas ng opinyon, damdamin at detalye ng buhay nila, nauubos ang misteryo. Pero ang mga introvert, hindi mo sila lubusang makikilala. Kahit nakangiti sila, naiisip mo pa rin ano kayang iniisip niya ngayon. Nagiging addicting ang misteryo dahil unti-unti ang pagre-reveal ng sarili nila. At ang mga tao ay mas pinapahalagahan ang unti-unting pagbubukas. Parang libro na dahan-dahang binubuksan ang mga layers. Bawat usapan ay may bagong lumalabas. Nakakatawang ugali, biglang malalim na isip, nakakagulat na obserbasyon, at katalinuhang hindi agad napapansin. Kaya madalas hindi malilimutan ng mga introvert kapag nakilala mo na talaga sila. Ang mapanganib na enerhiya na hindi na pag-uusapan. May isang klase ng introvert na enerhiya na sobrang kaakit-akit. Hindi toxic, hindi manipulative. Pero parang, ang taong ito ay pwedeng guluhin ng emosyon ko, pero magre-reply pa rin ako. Alam mo yung ganun? May kalmadong boses, diretsong tingin, dry na humor, matalas na isip, at emosyonal na misteryoso, pero ramdam mong aware sa iba. Yung taong hindi masyadong nagsasalita, pero naiisip mo pa rin ng ilang linggo. Bakit nangyayari ito? Dahil ang misteryo plus talino ay tensyon, at ang emosyonal na tensyon ay nakaka-addict, lalo na kapag may kabaitan. Ang introvert na kalmado at emotionally aware ay nagbibigay ng kakaibang pakiramdam na naiintindihan ka talaga. Hindi peke, totoo. At kapag naranasan nyo ng isang tao, nagiging mapurol ang mga mababaw na interaksyon. Doon nagiging mapanganib ang mga introvert. Hindi dahil masama sila, kundi dahil nakakalikha sila ng uri ng emosyonal na koneksyon na bihira. Malalim na usapan, komportableng katahimikan, tunay na pakikinig, biglang vulnerability, at matalinong obserbasyon. Bihira na ito ngayon. Kaya kapag may taong natural na nagbibigay nito, iba ang tama. Ang mga introvert at ang emotional intimidation. Maraming tao ang nai-intimidate sa mga matatalinong introvert. Hindi dahil sinasadya ng mga introvert na mang-intimidate, kundi dahil ang tahimik na kumpiyansa nila ay nagpapakita ng insecurity ng iba. Ang taong palaging naghahanap ng atensyon ay madalas nangangailangan ng reassurance. Ang taong komportableng manahimik ay kadalasan hindi. Ang self-containment na yon ay powerful, lalo na sa mga social situations. Laging may isang tao sa grupo na halos hindi nagsasalita pero nire-respeto ng lahat. Hindi alam ng iba kung bakit, pero kapag nagsalita na siya, lahat nakikinig.
Yan ang presensya. At ang presensya ay mas makapangyarihan kaysa sa pagiging maingay. Ang nakakatakot, kadalasan hindi alam ng mga introvert ang epekto nila sa ibang tao. Habang ang iba ay pilit nagpapakitang gilas, ang mga introvert ay natural lang na umiiral. At ang pagiging totoo na yon ay nagiging kaakit-akit. Dahil nakakapagod ang mga pilit na personalidad. Ang mga tao ay naghahanap ng tunay. At ang mga introvert ay kadalasang tunay. Hindi overpolish, hindi laging nagpe-perform, kundi grounded lang. At ang ganitong enerhiya ay nagbibigay ng emosyonal na seguridad. Pero kasabay nito, nagdudulot din ng emotional attachment. Ang inner world ng mga introvert ay karaniwang magulo, in a good way. Isang nakakatawang bagay tungkol sa mga introvert ay akala ng iba walang masyadong nangyayari sa isip nila dahil tahimik sila. Pero sa totoo lang tumatakbo ang isip nila ng napakabilis. Ang mga introvert ay madalas may mayamang inner world. Overthinking, pag-i-imagine, pagsusuri, paglikha ng mga senaryo, pagbabalik tanaw sa usapan na nangyari 3 taon na ang nakalipas sa gitna ng gabi. Ang tahimik na introvert ay mukhang kalmado sa labas. Pero sa loob ay parang gumagawa ng mga philosophical na essays, imaginary arguments, emotional replays, at buong cinematic universe. Ang lalim na yon ay nagpapa-attractive sa kanila dahil layered ang kanilang isip. At ang layered na isip ay nakaka-curious. Mas lalo kang nahihila sa kung ano ang nasa ilalim ng katahimikan, lalo na kapag kalmado ang panlabas. Iba ang tama ng mga introvert sa pag-ibig. Kapag tunay na nagmamalasakit ang isang introvert, iba ang pakiramdam dahil hindi sila basta-basta nagbibigay ng energy sa kahit sino. Kaya kapag pinili ka nila, ramdam mong sinadya yun. Ang isang introvert na naaalala ang mga maliliit na detalye tungkol sa'yo ay maaaring maging mas romantiko kaysa sa mga malalaking gestures. Naaalala nila ang paborito mong merienda, yung random na kwento na sinabi mo 3 buwan na ang nakalipas, at yung kanta na sinabi mong nakatulong sa'yo sa mahirap na panahon. At dahil madalas subtle ang pagpapakita nila ng pagmamahal, mas mabigat ang epekto ng mga ginagawa nila. Isang simpleng text, mahabang usapan sa gitna ng gabi, tahimik na pagsama sa'yo sa mahirap na mga araw. Nagiging napaka-intimate na mga sandaling yon. Kaya maraming tao ang madaling emotionally ma-attach sa mga introvert. Dahil ang mga introvert ay lumilikha ng emosyonal na lalim, hindi ingay. At ang lalim ay mas tumatagal. Bakit madalas minamaliit ang mga introvert? Madalas pang napagkakamalan ng lipunan na ang katahimikan ay kahinaan. Na-ironic dahil maraming introvert ang mas matibay ang isip kaysa sa inaakala ng iba. Ang pagiging tahimik ay nagtuturo ng pagmamasid, self-reliance, emotional regulation, at critical thinking. Maraming introvert ang sanay mag-isa kasama ang sariling isip, at doon nabubuo ang self-awareness. Samantalang maraming tao ang umiiwas sa katahimikan dahil pinipilit nito ang self-reflection. Ang introvert ay naninirahan doon, kaya kaya nilang umupo sa discomfort, mag-isip ng malalim, at iproseso ang emosyon sa loob. At ang ganitong lalim ay nagiging lakas. Kapag pinagsama ang lalim ng isip at pagiging kalmado, yon ang lethal combo. Dahil hindi sila impulsive, nag-oobserba sila, naiintindihan nila ang sitwasyon bago kumilos. Ang pinakakaakit-akit na katangian ng mga introvert. Nakakatawa, ang pinakakaakit-akit na katangian ng mga introvert ay madalas hindi napapansin. Ang kanilang enerhiya. Hindi pilit na karisma, hindi attention-seeking behavior, kundi kalmado at grounded na presensya. Yung pakiramdam na safe kang magbukas ng sarili. Yung usapan na nagiging makahulugan, hindi palabas lang. Yung eye contact na ramdam mo hanggang loob. Ang mga soft-spoken na matatalinong introvert ay lumilikha ng emosyonal na tensyon kahit hindi nila sinasadya. Dito nagiging curious ang mga tao, na ipaparamdam nilang nakikita sila at napapabagal nila ang paligid. At sa mundong puno ng ingay, ang katahimikan ay nagiging hindi malilimutan. Ang tahimik ay hindi nangangahulugang mahina.
Dapat mas malakas itong sabihin. Ang tahimik na mga tao ay hindi otomatikong mahina. Maraming malalakas na mga tao ang mahina ang boses. Hindi lang nila sinasayang ang enerhiya sa pagpapakitang kilas. Kaya ang mga introvert ay maaaring magmukhang emosyonal na mapanganib. Dahil may nakatagong lalim, may nakatagong kumpiyansa, at may nakatagong intensity. At kapag unti-unti itong lumalabas, nahuhumaling ang mga tao. Dahil likas tayong nahaakit sa misteryo, talino, emosyonal na lalim, at pagiging totoo. Ang mga soft-spoken introvert ay madalas meron ng apat na yon. Bihira ang ganitong kombinasyon, at ang bihira ay tumatagal sa alaala. Ang isang tahimik na tao na may matalas na isip ang isa sa pinakaminamaliit na puwersa sa mundo. Hindi nila kailangan mangibabaw sa silid. Hindi nila kailangan ng palaging validation. Hindi nila kailangang ipagsigawan ang katalinuhan nila. Mas tahimik ang kanilang kapangyarihan. Nasa paraan ng pagmamasid, sa pag-unawa sa mga tao, sa kalmadong presensya, at sa paraan ng pagpaparamdam na tunay kang nakikita. Kaya siguro ang mga introvert ay nakakaakit sa emosyon. Dahil sa ilalim ng katahimikan, may lalim. Tunay na lalim. At kapag naranasan ng mga tao ang ganitong lalim sa ibang tao, nagiging mapurol ang mga mababaw na koneksyon. Yan ang lethal introvert combo. Mahina ang boses, matalas ang isip, malalim ang emosyon, at tahimik pero hindi malilimutan. At sa totoo lang, ang ganitong enerhiya ay tumatagal sa isip ng mga tao ng napakatagal. Shoutout sa mga nanood ng Deadma ang bad attitude mo sa isang introvert. Shoutout kay Arkitakot. Sabi niya, hindi lahat ng tahimik, mahina o suplado. Minsan yung mga introvert pa yung pinaka-genuine, observant at marunong rumispeto sa kapwa. Kaya kung tahimik yung tao, hindi ibig sabihin okay lang bastusin o attitudean. Respect goes both ways talaga. Ang lakas ng message na to, daming makaka-relate. Sabi naman ni Rebecca Ogata, "Good evening Sir AP, nice episode. Matagal na akong deadma sa mga ganyang klaseng tao. Kumbaga sa anesthesia, manhid na. Nakatulong sa akin ang pagiging isang introvert at sa lugar kung saan man ako naroroon ngayon. Thank you sa iyo at God bless everyone." At ayon naman kay Marie Delight Worker, "Good evening po Sir AP at sa lahat ng mga introverts. Napakaganda ng episode na to at totoo lahat ng mga nasabi nyo. Wala na akong masabi pa. Napapaiyak ako, di ko mapigil sa sobrang sakit ng pinagdaanan ko noon sa mga ka-workmates ko, sa family, mga friends. But lately, na-realize ko, yun ang paraan ni Lord para ilayo ako sa ganong sitwasyon, para mas mapalakas ko pa ang aking sarili. Maraming pong salamat Sir AP. More power po and God bless always." At shoutout din kay Renante Damgo, Annalyn Granada, Cristina S. Romulo, Ronnie Alcantara, Angela Ochoco, Cathy, Vicarus, Lorena Bintas, 1281, Mario Alipit, Glenn Adversario, Jola Short Video, Fermin Olitan, Emma Villanueva, at kay Lone Survivor Diaz. Maraming salamat po sa panonood. Kung gusto nyo ding ma-shoutout, mabati o mabasa ang comment nyo, mag-comment lang sa latest video rito sa channel na to at pipili kami doon ng mga isi-shoutout at babasahin para sa susunod na upload. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutang mag-like, i-share to sa iba at mag-subscribe na kung hindi ka pa nakaka-subscribe. Maraming salamat at see you next time.